Nagsisinungaling siya. Yan ang pahayag ni President BBM sa dating president na si Rodrigo Duterte, kaugnay sa mga blankong items na pinirmahan ni President BBM para sa 2025 national budget. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. Ito ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga akusasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may blank item sa pinirmahang 2025 national budget. Dahil naging Pangulo rin daw si Duterte, dapat daw alam niyang hindi ito pwede. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Sabi pa ng Pangulo, makikita naman sa website ng Department of Budget and Management ang kopya ng General Appropriations Act, kaya pwede itong suriin ng publiko kung totoo ang akusasyon ni Duterte. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasinungalingan yan. Naunang tinawag na fake news ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang paratang ni Duterte. Malisyoso raw ito at maituturing na kriminal. Wala raw kahit isang pahina sa 2025 national budget na iniwang blanco bago ito pirmahan ni Pangulong Marcos. Sa YouTube channel ni Davao City Mayor Baste Duterte, pinakita ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang 13 blank items umano sa bicameral committee version ng budget. Buwelta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ito katanggap-tanggap. That is not a valid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress. Kung sino man ang ano niya, they have to give us the explanation. You can all go to jail for that. Para raw itong blankong tseke na pwedeng lagyan ng kahit magkanong halaga ni numan. Sa pinakitang dokumento ni Ungab, isa rito ang umano'y blankong alokasyon para sa Seed Buffer Stocking Program ng Department of Agriculture. Pero sa aktual na 2025 GAA, makikitang may alokasyon ng programang ito na 994 million pesos. Sabi rin ng DBM na ang blank items na pinakita sa video ay BICAM Committee report lang at hindi ang General Appropriations Act. Mahalaga raw matandaan na sa ilalim ng 1987 Constitution, General Appropriations Bill ang sinusumite sa Pangulo para pirmahan at hindi ang BICAM report. Depensa naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, ang pahayag ni Duterte ay base lamang sa natuklasan ni Ungab na ang GAB na nilagdaan ni Pangulong Marcos ay pareho. Legal na opinion lang daw ito ni Duterte sakaling totoo man ang akusasyon ni Ungab na may irregularidad sa General Appropriations Act. Whatever your opinions, guys, sa issue na ito, I respect you all. Pero ako naman sa opinion ko, kung hindi ito totoo, bakit umiiwas ang mga kongresista na sagutin ang issue na ito tungkol sa mga blank items sa 2025 national budget? Bakit tinatakbuhan ni Estela Kimbo ang mga reporters na nagtatanong sa kanya tungkol sa issue na ito? Mahirap bang sabihin ang salitang hindi yan totoo? Yan ay walang katotohanan? Diba? Well, the truth will always prevail. So titingnan na lang natin kung anong susunod na mangyayari dito, guys. Kung sino ba talaga ang totoong nagsasabi tungkol dito sa mga blankong items na pinirmahan ni President BBM sa 2025 national budget. Guys, hindi lang 1 bilyon ang usapan dito dahil kung ito ay 13 na items na blank, paano kapag every items ay lalagyan nila yan ng ilang bilyon? So kawawa na naman ang Pilipinas. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.